Lakwatsero si Kuya Miko, laging nasa galaan. Kahit anong lagay ng panahon basta inaya ng tropa, lalabas yan. Nagpipirmi lang siya sa bahay pag examination week o kaya pag may project siya. Lakwatserong maaral kasi. Isang araw kahit malakas ang bagyo, umalis siya kasi nag-text yung tropa niya na sa tabing ilog ang bahay. Nagpapatulong, binaha na kasi sila. To the rescue naman ang buong tropa nila. Hiniram niya rin kay Papa yung ekstrang tali ng kalabaw tapos pinakalkal niya pa kay Mama yung mga life vest na bili ni Kuya Matthew. Pagdating nila dong magbabarkada, hanggang dibdib na nga yung tubig sa lugar ng tropa nila. Andoon na rin yung ibang mga taga-LGU. Inuna nilang inilikas yung mga bata. Tapos si Kuya pinasuot sa mga may edad na yung mga life vest. Kasi napakalakas ng agos kahit nga sila nabubuwal. Yung mga nare-rescue nila, iniaakyat nila sa may tulay. Doon kasi paparking yung sasakyan ng LGU para dalhin na yung mga nabaha sa evacuation center. Sa ikalawang akyat ni Kuya sa tulay, habang hinihintay niya na mahubad ng mga na-rescue nila yung life vest para magamit ulit ng iba, napansin niya na may isang life vest yung nakalapag na lang, pero alam niya naman kung sinong nagsuot nun. Yung lalaki na nasa tabi lang din nun. Medyo nairita si Kuya kasi syempre basta na lang nilapag binili talaga yun ni Kuya Matthew para sa amin. Kahit nasa mataas na parte ng bayan ng bahay namin, pati nila lolo, paranoid siya. Bago nga lang masita ni Kuya Miko yung lalaki, nagsalita na to. Huli na no. Tapos na. Huli na. Hanggang dito na lang ako. Sa gilid ng mga mata ni Kuya, nakita niyang yung isang empleyado ng LGU na malapit sa kanila at nakarinig din ng sinabi din ng lalaki. Nakita niyang tumayo at papalapit na talaga sa kanila. Si Ate Chacha. Ang akala pala ni Ate Chacha, tatalon yung lalaki. Wala akong naramdamang sakit. Konsolasyon na ata yun sa akin. Mainam na rin siguro na ganito ang nangyari. Para hindi na ako problemahin pa ni nanay at tatay. Para hindi na nila ako piliting intindihin. Pagkasabi nun ng lalaki, nagtinginan na nun si Ate Chacha at Kuya Miko. Medyo lumapit pa si Kuya sa lalaki. Para hablot niya agad kung sakaling tumalon nga. Sabi ni Kuya sa amin, hindi siya nagtaka sa lamig na nararamdaman niya nun kasi nga, di ba, bumabagyo. Tapos biglang napakapit sa kanya si Ate Chacha sa kasinubsubang mukha sa balikat niya. Inilibot naman ni Kuya ang paningin niya sa buong tulay pero wala siyang makitang nakakatakot o nakababahala para maging ganoon ang reaksyon ni Ate Chacha. Tapos na-distract siya ulit. Kasi nagsalita ulit yung lalaki. Michelle? Tapos naglakad yung lalaki papunta sa gilid ng tulay. Doon sa lakaran ng mga tao. At doon nakita ni Kuya Miko kung bakit natatakot si Ate Chacha. Kanina kasi akala niya isa sa mga na-rescue yung babaeng buntis na nasa gilid. Medyo malayo kasi sila doon at hindi niya namukhaan. Pero nang maglakad papunta doon yung lalaki, sinasalubong na rin ito nung buntis. Si Michelle yung babae. Yung babaeng nalunod sa ilog noong nakaraang taon. At buntis siya nang mamatay. Pero hindi siya nalunod dahil nag-swimming siya. Nalunod siya kasi ang pagtalon lang sa tulay ang naisip niyang paraan para makatakas sa mga holdapper. Ayaw niyang ibigay yung wedding ring na alam niyang pinagpaguran ng husto ng asawa niya. Pero malupit ang ilog ng araw na yon. Nilamon nito si Michelle at halos isang linggo bago nakita ang katawan niya.
Ilang minuto pagkakilala ni Kuya kay Michelle, naglaho na ito kasama ng lalaking kausap lang nila kanina. Maya-maya lang din, may lumapit pang isang taga-LGU, isang may edad ng lalaki. Sinabihan ko na sila ni Fancia. Pinapupuntahan ko yung bahay ng magulang niya. Hindi ko siya masyadong namukhaan kanina, pero alam kong kilala ko siya. Humumpak talaga ang mukha eh. Pero hamon niya na, mapayapa na siya. Asawa niya mismo ang sumundo sa kanya. Sabi nung may edad ng lalaki. Naging alcoholic si Benji mula nung mamatay ang mag-ina niya. Si Benji yung nakausap ni Kuya. Siguro kung may pera at mas mulat sa mental health ang mga taong nakapaligid sa kanya, baka sakaling nabigyan siya ng mga karampatang tulong at hindi siya nagumon sa alak. Nalunod si Benji nang bumaha. Nakita siya sa loob ng bahay ng mga magulang niya. Langong-lango siya sa alak ng bumaha at mag-isa lang siya doon. Dahil gabi pa lang, inihatid niya na sa evacuation center ang mga magulang niya. Saka siya umuwi, bumili ng alak at naglasing. Katulad ng ginagawa niya gabi-gabi. Pagkakwento sa amin to ni Kuya Miko, naiyak ako. Pero deep down, masaya ako para kay Benji. Kasi kung nasaan man siya ngayon, wala nang sakit, wala nang lungkot. At alam ko, sa tamang panahon, gigising siya, makikita at makakapiling niya na ang mag-ina niya.